Galit na galit daw si ano, galit na galit si Pulong Duterte dito kay dating Senador Sani Trillanes at kay Ombudsman Boying Rimulya. Ha? Galit na galit. Wala na raw talagang tiwala si Pulong Duterte sa justice system ng bansa natin. Hmm? Ito ay may kaugnayan, mga kabunyog, sa pagkakabasura, dinismiss ng Department of Justice ang ifinail na kasong libel ni Pulong Duterte laban kay Trillanes, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Alam naman natin itong si Pulong, talagang matindi ang ano nito. Personal ang galit nito kay Trillanes eh. Si Trillanes naman, wala, natutuwa lang si Trillanes na napipikon sa kanya itong magkakapatid na ito. Si Baste, si Sarha, si Pulong. Kaya ang ginagawa ni Trillanes, ginagawa niyang parang natatawa na lang siya dito kila Pulong kasi alam niyan, pikon na pikon nito sa kanya eh. Ay ngayon, dahil sa mga ni Trillanes, mga bira ni Trillanes dito kay Pulong, sinampahan ni Pulong si Trillanes ng libel. Kaya lang ang problema, pero ngayon ang problema, dinismiss ng DOJ. At dinismiss pala ito bago lumipat si Rimulya sa ombudsman. Ibig sabihin, pirmado na ito noon pa bago umalis. Bago umalis si Rimulya sa DOJ, napirmahan niya na yung dismissal. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nalaman ngayon ni Pulong, galit na galit si Pulong. Galit na galit si Pulong Duterte. Ito yung sabi ni Pulong Duterte, mga kabunyog. May statement si Pulong eh. Statement of Representative Paulo Z. Duterte on the dismissal of cases against Antonio Trillanes by the Department of Justice. Sabi niya, so this is what justice looks like now. After 7 years in almost a full-blown trial, the DOJ suddenly did a 180 and reversed its earlier resolution indicting Antonio Trillanes for libel, signed by no less than the then DOJ Secretary and now Ombudsman Boying Rimulya. Talk about timing. It seems the DOJ has finally found its true calling, not as the defender of the law, but as the protector of the political ally of the administration. Dismiss the cases against Trillanes? Of course, that's the new justice system of the Philippines, one where friendship and political accommodation trump accountability. Mga judges at justices, paano na kayong mag-resign? Pwede na kayong mag-resign. Kayang-kaya na ng DOJ at ng Ombudsman ang buong batas ng Pilipinas. Ayan. Talagang ang tingin ni Pulong Duterte, ang naghahari na daw sa Pilipinas ay DOJ at Ombudsman. Kaya sabi niya, mag-resign na daw ang mga justices at judges ng Pilipinas. Wala naman na daw silbi. Kasi ang may hawak na raw ng hustisya ng Pilipinas ay ang DOJ at ang Ombudsman. Sus naman si Pulong. Ay, hindi lang kayo napaboran ng desisyon, galit na galit ka na naman. Ay, di ba nung isang araw, yung kasong inciting to sedition, di ba kinasuhan sila, Israelito Torion, yung mga miyembro ng, yung mga leaders ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ, ni Kibuloy, ay di ba kinasuhan sila ni Torre ng inciting to sedition? Dahil nung ini-implement ni Torre yung warrant of arrest laban kay Kibuloy, hinarangan siya ng mga miyembro ng KOJC at nila Israelito Torion. Kinasuhan ngayon ni Israelito Torion, inciting to sedition, obstruction of justice. Anong ginawa ng DOJ? Ay di ba dinismiss yung kaso? Pabor ba? Kung hawak nila Rimulya, ang justice system, wala nang parang sila na yung nagdidesisyon, ay bakit dinismiss yung kaso na yun laban kay Torion at sa mga tagasunod ni Kibuloy? Di dapat pinaboran si
General Torre. Kaya hindi rin ito itong si Pulong. Kapag ang desisyon ay pabor sa kanila, hindi siya nagrereklamo. Ito namang desisyong ito, hindi pabor sa kanya. Reklamo siya ng reklamo, sasabihin niya, wala ng hustisya. O sabi ni Pulong, this is not justice, this is reward. A reward for loyalty to the right people, for serving the right narratives, and the Filipino people see right through it. If this is the standard of integrity that the Ombudsman in DOJ wants to uphold, then perhaps lawyers should all go back to school, because clearly these people in the administration are rewriting the law to favor their friends. Our justice system deserves better than the Ombudsman in the DOJ who play politics instead of protecting the truth. Oh. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Galit na galit si Pulong. Ano na yan? Weather lang. Sus naman. Lahat naman, itong mga nanonood na DDS dito, itong mga nanonood na DDS, tanggapin nyo na yung katotohanan, ang buhay ay weather lang. Panahon ngayon ni Remulla eh. Ay nung panahon, ang DOJ noon si Carlos, si Vitaliano Aguirre. Ang ombudsman noon si Martires. Di ba kayo naman ang namamayagpag noon? Galit na galit si Pulong. Samantalang 7 taon kayong prinotektahan ni Martires. Ilang taon din kayong prinotektahan ni Vitaliano Aguirre. Lahat ng gusto nyo ginawa ni Vitaliano Aguirre. Kinasuhan si Laila de Lima, di ba? Ang buhay ay weather lang. Ikaw naman, Pulong. Galit na galit ka? Galit na galit ka sa isang sistema na nanginabang din kayo niya noon. Ito talagang si Pulong, wala na daw siyang tiwala sa sistema ng hustisya ng Pilipinas. Sa nangyayari daw na ito, yung mga abogado daw bumalik na lang sa eskwelahan. Tapos yung yung mga judges at justices mag-resign na, wala naman daw na, hindi na daw kailangan. Isus naman si Pulong. Nung panahon ninyo, ganyan na ganyan din. Mas malala pa nga. Tama si mas malala pa. Karma yan sa inyo. Sabi ni Versatile Dad. Ano ito si Pulong eh? Wala eh. Si Remulla na ang ombudsman. Dati siyang DOJ secretary. Ay malapit yan si Remulla at saka si Trillanes. Laging nag-uusap yan. Ganyan talaga eh. Ganyan naman talaga eh. Kahit nung panahon ng tatay mo, panahon ng tatay mo, ganyan na. Nung panahon, nung panahon, lahat ng gusto nyo nasusunod. Kakampi nyo ang DOJ. Kakampi nyo ang ombudsman. Ngayon, hindi nyo nakakampi. Yun ang problema. Yan ang problema. Dapat tanggapin mo ang katotohanan, ang buhay ay weather lang. Di ba? Ako, hindi na ako nagtataka sa ganyan. Nung panahon ng ama mo, ganun din ang ginawa ninyo eh. Kinontrol ninyo noon ang lahat. Prosecutors, DOJ, ombudsman, di ba? Kaya itong si Pulong, ano na daw? Wala na daw silbi ang hustisya sa bansa natin ngayon. Galit na galit siya sa isang sistema na dati nilang pinakinabangan. Ano yan mga kabunyog? Dati silang nanginabang sa ganyan na sistema. Ngayon galit na siya. Galit siya sa ganyan. Di ba? Yan yung Anong inaasahan niya? Dapat tanggapin niya na lang ang katotohanan. Hindi na nila ito kapangyarihan. Hindi na nila ito panahon. Ano na ito eh? Sila na ngayon ang Sila na ngayon ang nasa ilalim. Iba naman ngayon ang nasa ibabaw. Di ba? Ano na yan? Tanggapin mo na lang yan, Pulong. Panapanahon lang. Ngayon, nagrereklamo si Pulong. Wala na daw ang budget daw. Ngayon, wala. Sinusulo na lang ng Romualdez at ng Marcos. Ikaw noon, hindi ka nga speaker noon. 51 billion din ang nakuha mong pundo. Hindi ka pa speaker niyan. Di ba?
Sa loob lang ng 3 taon, ang pondo mo sa First District ng Davao, hindi ka speaker, pero 51 billion. 51 billion pulong. Oh, tandaan mo yan. Ha? O ngayon, wala kang budget halos. Eh, natural, hindi na kayong may hawak ng administrasyon. Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Kaya nga hinaharangan sana nila Amy Marcos, hinaharangan nila Marcoleta, hinaharangan nila Israelito Torion, Topacio, hinaharangan si Rimulya wag maging ombudsman. Eh, hindi nyo rin maharangan yan. Kung noon, hindi rin napigilan ang tatay mo na i-appoint si Martires, hindi rin napigilan ang tatay mo na gawing DOJ Secretary si Vitaliano Aguirre, kahit sinusuka ng mga tao, di ba? Di ba? O ngayon, ay wala eh. Si Marcos naman ang mag-a-appoint ngayon. O inappoint niya si Rimulya, DOJ Secretary. O bago siya umalis, pinirmahan niya yung dismissal ng kaso mo kay Trillanes. Ay wala kang magagawa diyan. Wala kang magagawa diyan, Pulong. Tanggapin mo na lang 'yan. Ha? Tanggapin mo na lang 'yan. Mag-iinit ka lang na mag-iinit ang ulo mo. Anong ginawa mo noon na masama sa kapwa mo, ganun din yan sa'yo. Oh, di ba? Reklamo ng reklamo sila Pulo ngayon. Reklamo ng reklamo, budget daw, wala daw silang budget. Sinulon lang daw ni Romualdez at saka ni Marcos. Ay nung panahon niya, hindi nga siya speaker, 51 billion pundo niya eh. Di ba? Oh. Ngayon, nagagalit siya kasi yung mga kinakaso niya nadi-dismiss, bias daw. Eh bakit? Nung panahon ni tatay mo, hindi ba bias din? Ha? Oh. Hindi ba bias din nung panahon ng tatay mo? Anong ginawa ninyo kay Leila de Lima? Oh, di ba? Buti nga si Leila de Lima. Nilabanan kayo, hindi natakot eh. Si Trillanes, nung panahon ng buhay pa, ng panahon ng tatay mo pa ang presidente, anong sabi ni Trillanes noon? Anong sabi ni Trillanes nung presidente pa ang tatay mo? Pulong. Ang sabi ni Trillanes, wala naman mangyayari sa mga kaso kung isasampa ngayon. Pero hintayin nyo na matapos ang termino nyo pag hindi na kayo ang nasa administrasyon. Eh di ba ganun yung sinabi ni Trillanes noon? Kaya si Trillanes, tanggap niya ang katotohanan. Hindi, ang punto dito, noong panahon, si Trillanes, tanggap niya ang katotohanan na pag nagkaso siya laban sa inyo, wala ring mangyayari. Kaya anong sabi ni Trillanes noon? Hindi na muna ako magkakaso ngayon. Ihahanda ko na lang muna ang mga kaso. Pero matapos lang ang termino ninyo, pag hindi na kayo ang nasa pwesto, tandaan nyo, tatambakan ko kayo ng mga kaso. Oh. Si Trillanes, tanggap niya na nung panahon kayo ang nag-aari. Oh, hindi siya nag-aambisyon noon. Eh ngayon hindi mo matanggap. Tularan mo na lang. Pulong, tularan mo na lang si Trillanes. Si Trillanes, nung panahon kayo ang nasa poder, tanggap ni Trillanes. Kaya sabi ni Trillanes noon, hindi muna ako magkakaso ngayon, wala namang mangyayari. Oh. 'Di ba? Actually, ano pang ginawa nyo noon kay Trillanes? Yung ginawa sana ni Calida. Actually, nire-revoke sana yung kinakancel sana yung amnesty ni Trillanes. Kinakancel sana. Oh. Kaya lang anong ginawa ng Korte Suprema? Hindi naman kinampihan ng Korte Suprema. Kasi ang ginawa naman, pinapalabas na invalid yung amnestiya ni Trillanes kasi wala naman daw application ng amnesty. Pwede ba yun? Ma-approvean yung amnesty mo, wala kang application, yung pala tinago lang, malamang kagagawa ni Calida. 'Di ba? Actually, ginawa nyo yan kay Trillanes noon eh. Gusto nyong ibalik sa kulungan, nire-revoke, binabawi sana yung amnesty. Ang ground, bakit binabawi yung amnesty? Kasi wala daw application. Kaya lang sabi ng Korte Suprema, pwede ba yun na walang application? Na-approvean nga yung amnesty tapos walang application? Parang namang napaka irregular naman noon. Ginawan nyo rin ng ganyan si Trillanes noon. Pero never si Trillanes nagreklamo. Ang sabi lang ni Trillanes noon, tanggap ko naman itong mga nangyayari ngayon. Wala naman akong magagawa eh. Kayo ang nasa poder. Pero tandaan nyo lang,
Pagdating ng panahon na wala na kayo sa poder, kakasuhan ko rin kayo. O yan na. O ngayon Pulong, nagkaso ka, na-dismiss. Bakit? Ay malakas si Trillanes eh. Di ba? Bakit na-dismiss yung kaso mo Pulong? Ay malakas si Trillanes kay ano eh. Dito kay Remulla eh. Ha, di ba? Oh, huwag ka na Pulong, iinit lang ang ulo mo. Ha? Ano ka lang, baka magkasakit ka pa niyan, ma-stress ka pa. Tanggapin mo na lang 'yun. Tanggapin mo na lang. Oh, si Trillanes at saka si Buying Remulla, magkasanggang dikit yan ngayon. Magkakampiyan ngayon. Tanggapin mo na yan. Ha? Para yang si Batman and Robin ngayon. Kalaban nyo yan eh. Oh, alangan namang hindi tulungan ni Remulla yan si Trillanes. Katulong niya yan sa ng mga kaso laban sa inyo. O kaya ganyan yan. Ang buhay ay weather lang. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong si Pulong parang hindi natuto eh. Ha? Hindi natuto. O what goes around comes around. Sabi ni John Jacob. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya alam ko na natatawa lang ngayon si Trillanes. Sa lahat ng nangyayaring ito, natatawa lang si Trillanes dahil habang napipikon kayo Pulong, lalo namang natutuwa si Trillanes. Ganyan yan eh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.